Ito pong mga sinasabi ni Paul tungkol sa kanyang thorn in the flesh ay isang malaking hiwaga. Di pa yung nalulutas ng marami mga scholars, mga theologians, kung ano talaga ang kanyang binabanggit. Sa kabila nun ay napakalaki pa rin ang kanyang naging ministry. Very prolific, very fruitful, very productive. Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin, kahit may thorn in the flesh. Thank you, Holy Father. Thank you, our God. Because you are our sustainer, the giver of everything we need. You give us life, and you give us joy and happiness and meaning. You give us strength. Salamat, Ama, dahil kayo ay lagi naming karamay. Hindi kayo nakalilimot sa amin, kahit kami nakalilimot paminsan-minsan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na humarap sa inyo, tumanggap ng inyong pagpapala. Kaya, Panginoon, punuin niyo po kami na inyong presensya. Ang mga kulang namin, punuan niyo pa rin, Panginoon, ng inyong kabutihan at kagandahang loob. At nawa, yung paglilinis niyo sa amin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na amin tagapagligtas. Laging maalala namin na siyang nagbabalik sa amin sa inyo tuwing kami naliligaw, tuwing kami nagkakamali. Palakasin niyo po ang aming katawan, ang aming isip, ang aming loob. At nawa, Panginoon, pagpalain niyo rin ang mga mahal namin sa buhay na wala ngayon sa aming kalagitnaan. Kung pumagit na kayo sa amin, O Diyos, kami po ay inyong turuan, palakasin, pakainin ng espiritual na pagkain. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagturo, iyong anak at aming tagapagligtas. Kahit may thorn in the flesh. Ang pinagagalingan po niya na yung pangalawang Korinto, 12, 7 hanggang 10. At ito ay sinusulat ni Paul. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses nang idinalangin ko sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Mahilig si Paul sa ganitong klase ng discussion, yung paikot. Yung humihina ay lumalakas, yung nauubos ay dumadami, ganyan ang mga style niya ng mga discussion. At ang tawag niya dito sa Tagalog, kapansanan sa katawan. Yun ang tinatawag sa English version na thorn in the flesh. Paano ba nagkakaroon ng thorn in the flesh? Palagang masakit yun. Kung may nakalubog na tinik sa iyong lalamunan, napakasakit nun. Kung may tinik sa iyong talampakan, may salubsob ka sa iyong daliri, hindi ka mapakali nun. At ganun ang ginawang description ng English version sa inirereklamong ito ni Paul sa Diyos. 3 beses daw niyang hiniling na ito'y tanggalin sa kanya, subalit ang sagot ay hindi. Mabuti nga na meron kang ganyang kahinaan para hindi ka naman maging mayabang sapagkat napakarami namang pwede niya talagang ipagyabang. At sabi daw ng Panginoon sa kanya, lalong mahina ka, lalo kang aasa sa akin, kaya nakakabuti sa iyo ang kahinaan mo. At lalong mahina ka, pagkatapos bibigyan kita ng tagumpay, bibigyan kita ng lakas, lalong nakikita ang lakas ng Diyos sa pamamagitan ng kahinaan nitong si Pablo. Ano po ang mga haka-haka na mga mapag-isip kung ano ang kapansanan na ito o thorn in the flesh ni Paul? Sari-sari, ang dami ng mga ideya sa napag-usapan. Yung iba, sabi nila, ang isa daw mata niya ay bulag o kaya ay nabulag lamang pagdating ng panahon. Ang pinagbabasihan nila, yung Galatia 4:15. Nasaan ngayon ang kagalakang ipinamamalas nyo noon sa akin? Ako mismo ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang ay pati ang inyong mga matay dukutin ninyo at ibibigay sa akin noon. So sabi ng iba, may posibilidad na may bulag ang isa niyang mata na yung mga nagmamahal sa kanya, kung pwede lang ibigay yung mata nila para makompleto daw ang paningin nitong si Paul. Although of course, it is always possible that this is a metaphor. Posible rin na isa itong talinghaga at hindi literal na pagkabulag at hindi literal na mata yung ibibigay. Maaaring kung ano man ang kahulugan nito na sila ang nagkakaintindihan, yung mga original na nag-uusap. May mga nag-iisip pa po na itong thorn in the flesh ay kapansanan o kakulangan sa pagsasalita.
Siyempre, wala naman tayong voice recording ni Paul. Ang namana natin ay mga sulat, kaya hindi natin makikita kung siya nga ba ay merong kapansanan sa pagsasalita. Sabi sa pangalawang Korinto 11:6, maaaring hindi ako mahusay magsalita, sabi ni Paul, ngunit hindi naman kapos sa kalaman. Pinatunayan ko sa inyo sa lahat ng pagkakataon. So ito naman ang basihan ng mga naniniwalang yung thorn in the flesh ay kapansanan sa pagsasalita. May mga nag-iisipan na si Paul daw ang problema niya ay epilepsy. Yung bigla na lang siya nangingisay, tumitirik ang mata, naninigas, gumugulong sa sahig, bumubula ang bibig, etc. etc. Meron naman malaria pa daw at iba pa. At meron naman nag-iisip kawalan ng kontrol sa sarili o sa sariling katawan. Isang kahinaan ng katawang di makontrol kung ano man yung mahiwagang kapansanan na yon. Roma 7:18-20. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. A very complex explanation. But what Paul was trying to say at one level was that there is a conflict within him. Meron siyang gustong gawin, pero yung katawan niya hindi sumusunod. O kaya meron siyang gustong pigilin, pero yung katawan niya ayaw papigil. Ano man yung thorn in the flesh na yun ni Paul, hindi na yun ganun kahalaga sa atin ngayon. Ang mahalaga, meron siyang isang kapinsanan na nagpahina sa kanya ng sobra, hiniling niya sa Diyos na alisin, subalit mas minabuti ng Diyos na manatili yun sa kanya para huwag siyang yumabang at para lagi siyang umasa sa Diyos at sa pamamagitan ng kahinaan na ito, sa accomplishment na ibibigay sa kanya ng Diyos, magiging malinaw na hindi siya yung nag-accomplish nun, kundi ang Diyos talaga dahil nga may kahinaan siya. Pag-aralan po natin mga kapatid yung ministry kahit may thorn in the flesh. Una, yung ministry ni Paul, alam natin napakarami niyang churches na naitayo, napakarami niyang naisulat ng mga paalala, tagubilin, at marami doon ay napasama sa naging koleksyon ng New Testament. Ngayon tayo, kumusta ang ministry natin? Meron ba tayong ministry? Paglilingkod sa Diyos? Hindi naman lahat lang ng paglilingkod sa Diyos sa konteksto ng church. Kung tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, yan ay paglilingkod sa Diyos. Kung tayo ay nagtatrabaho ng mabuti, yan ay paglilingkod sa Diyos. Pero siyempre, iba na yung napakalinaw na paglilingkod sa Diyos sa konteksto ng pagpapalawak ng gawain ng Panginoon dito sa lupa. So kung gusto natin makatiyak, excel in service to God outside of the church, but do not neglect an excellent service to God in the context of the church. Ang mahalaga, dapat tayong magkaroon ng ministry, pwede tayong magkaroon ng halaga sa buhay, pwede tayong magkaroon ng papel sa mundo, kahit may thorn in the flesh. Kahit may kapansanan. Kahit pa nga may kakulangan at may kahinaan, pwede at dapat pa rin maglingkod ang tao. Hindi excuse na meron tayong thorn in the flesh. Hindi excuse na sumasakit ang ulo ko madalas. Hindi excuse na mahihiluhin ako. Hindi excuse na ako'y nervyosa o ako ay mahiyain o ako ay ganito at ako ay ganyan. Ano po ang mga karaniwang thorns in the flesh? Yung kay Paul at kahit kanino pa nga ngayon sa ating panahon, kapansanan at kakulangan sa pagsasalita. Marami pa rin ngayon, ayaw magpagamit kay Lord, ayaw mag-serve dahil sasabihin na hindi naman ako marunong mag-Ingles, o hindi ako marunong mag-Tagalog, o hindi ako marunong mag-Bisaya, hindi ako magaling magsalita, mahina ang boses ko, etc. etc. Luma na po yan eh. Kasi si Moses man noon, na tinatawag ng Panginoon maglingkod sa kanya, yan din ang dahilan. Exodo 4, 10 hanggang 12. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin na ba ang nagbigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin.
So nangangatwiran si Moses para huwag siyang mapunta sa misyon, para huwag siyang gamitin ng Panginoon sa gawain, pero sabi ni Lord, huwag ka na mga tuwiran, kahit papautal-utal ka. At hindi natin alam kung literal yan o dinadramatize lang ni Moses dahil siya ay nagpapakumbaba o ayaw niya talaga ng misyon. Pero sa namin ng Panginoon, hindi problema yan. Ako ang gumawa ng bibig. Basta sumunod ka lang, ako magtuturo sa iyo kung anong sasabihin kung kailangan ka ng magsalita. Sa atin din po ngayon, mga kapatid, excuse yan ng marami. Hindi ako marunong nito, hindi ako marunong noon, kulang ako sa skill, wala akong alam sa Bible, wala akong kabisadong verses. Paano natin malalaman kung hindi natin ipapasubo ang ating sarili? Paano natin makakabisa kung hindi natin mararamdaman yung pangangapos, biglang nagtuturo ka, hindi mo masabi, so magiging leksyon mo yun, mag-aaral ka talaga. Wala naman pong expert sa simula. Ang lahat ay nagsisimula na bagito, ang lahat ay nagsisimula nakakulang ang karanasan, pero pagdaan ng panahon, doon pa lang siya nagiging expert. So if you want to be an expert Bible study teacher 1 year from now, begin teaching now. Because if you didn't begin now, kahit 10 years ang dumaan, hindi ka pa rin magiging expert kasi hindi ka naman nagsisimula eh. Kaya ang mahalaga yung naglilingkod tayo sa Panginoon at hindi yung nangangatwiran lang. Isa pa pong excuse ng marami, kakulangan sa pinag-aralan. Gawa 4:13, nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Yun ang dahilan. Nagtataka yung mga edukadong religious leaders, bakit itong mga mangmang na mga taong ito ay napakagagaling na magsalita. At hindi lang magagaling, matatapang pa. Alam niyo po yung mga mangmang, bihirang matapang magsalita yan. No? Lalo sa presensya ng marunong. Matapang lang yan pagka alam niyang mas mangmang yung kaharap niya o kapwa lang niya mangmang. Pero itong mga alagad ng Panginoon, walang inatrasan. Hindi sila nahiya o nasimi kanino man, nagtuturo. Kaya nagtaka yung mga edukado. Hindi ba mga ordinaryo, karaniwang taong walang pinag-aralan? Pero sila na rin ang sumagot dahil kasamahan ni Jesus. At tayo na mga anak ng Diyos, mga kasamahan ni Jesus, parehong Jesus pa rin yun Yung Jesus nila at Jesus natin ngayon, pareho lang At hindi naman nagbabago ang Diyos. So anong kakulangan sa pinag-aralan ng pinagsasabi-sabi? Kung tayo ay nakakonekta sa Espiritu ng Diyos, meron tayong kakayanan, meron tayong karunungan, at meron tayong tapang. Ngunit, hindi naman dapat baliwalain ang pag-aaral. Hindi mo naman pwedeng sabihin, nakakonekta naman ako kay Jesus so hindi na ako mag-aaral. Makikita pa rin yun. Ang importante, huwag tayong mapigil magsimula. Basta tayo nakakonekta kay Jesus, hindi tayo mapipigil sa pagsisimula na maglingkod sa Kanya. Dahil tuturuan niya tayo at mag-aaral siyempre tayo. So yung sinasabi natin, kahit wala akong pinag-aralan, okay lang ako, pang-simula yun. Huwag mong hayaan na mapigil ka magsimula. Pero pag nagsimula ka na kapatid, dapat mag-aral ka naman. Kung hindi ka man makakapunta sa mga formal schools, magbasa-basa ka, magbuklat-buklat, makinig sa mga mas marunong at mas sanay, kailangan ng tao lagi nag-aaral. Habang buhay ang tao, dapat nag-aaral. Sapagkat kung yung dating alam mo, hindi na dadagdagan, ano nangyayari? Everything you say is just a repetition. You will become a very boring person. While lack of formal education and training should not deter anybody from beginning in the ministry, such lack should not become the weakness of somebody for life. Dapat punuan yun. Ano pa po ang isang mga kadalasan ngayon, thorn in the flesh na tinutukoy ng tao para umiwas sa paglilingkod? Kapintasan. Kakulangan sa katwiran, sa kabanalan, sa kalinisan. Sasabihin, alam mo, hindi ako pwede kasi may kasalanan pa ako Abay, kung iintayin mong maubos yung kasalanan para ka maglingkod sa Diyos, parang hindi na yata darating yun, nauubos ba yan? Nababawasan. Malaki ang natatanggal. Pero hindi naman nauubos yan 100%. Wala pa tayong nakitang ganyan sa buhay. At yung iba naman kasi, akala nila, naku, nagagamit ng Panginoon tong si sister, siguro ang banal-banal niya. O kaya, naku, may kasalanan ka, hindi ka magagamit ng Panginoon. Alam niyo po yung mga ideya na yan, haka-haka lang ng tao. Walang katuruan sa Biblia na hindi ka na magagamit dahil lang may lamat ka, dahil lang may pagkakamali ka, dahil may kulang ka. God uses whom He chooses.
Nakita niyo kung paano nagamit si Abraham sa kabila ng katotohanan ng willing siyang ipamigay yung asawa niya, huwag lang siyang mapahamak. Si Jacob, na nangdaya pa ng kanyang kapatid, nagamit pa rin ang Panginoon. Si David, na pumatay pa nga ng isa sa kanyang mga sundalo para maagaw lang niya yung asawa. Si Solomon, na ang dami-daming babae sa buhay na sumasamba kung kani-kanino. Si Samson, na nagpakasal at nakipagrelasyon sa isang babaeng kalaban ng lahi niya at ayaw ng Diyos. Si Pedro na itinatwa ang Diyos ilang beses. Lahat sila nagkaroon ng malalaking mga lamat sa buhay, pero hindi naging hadlang para magamit ng Diyos. Isa pong mito, isang alamat lang, yung sinasabi na iba na ginagamit ng Panginoon, yun lang banal at malilinis. Bagamat, siyempre, ikinalulugod ng Diyos na gamitin ang mga banal at malilinis. Siyempre, mas makapangyarihan ang pagmiminister ng mga banal at malinis. Pero yung may mga karumihan, yung mga hindi pa perfect, yung masasabi niyong, God is not yet finished working on me, huwag niyong hayaan na mapigil kayo sa paglilingkod, sa pagmiminister, dahil meron pa lang kayong imperfection. Sa katunayan, mas may imperfection, mas maglingkod. Kasi yung paglilingkod natin kung minsan, ang nagbibigay sa atin ng lakas na talunin ng ating mga kahinaan. Na kung hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, wala ka namang motivation para improvein pa yung espiritualidad mo dahil wala naman talagang nakataya Pero kung ikaw'y nagtuturo, ikaw'y umaawit, ikaw ay may mga ministry kung ano-ano, mas na-challenge ka na mas lalo pang maging maka-Diyos para mas bagay yung buhay mo sa itinuturo mo. Pero sobrang pahirap sa kapwa na paghanapan nyo sila ng perfection dahil teacher sila. Kumisa naman ang lulupit ng mga Kristiyano, teacher ka, di ba? So dapat ganito ka, dapat ka ganun, dapat ganyan. So anong parang sinasabi natin, para dumali ang buhay mo, huwag ka nalang magturo, para walang nanunurot sa'yo, walang nag-check sa'yo, walang subusumbat-sumbat sa'yo. Ganun ang magiging undesired and undesirable effect of such a mentality. Sa Exodo 33, 11, sabi ni Yahweh, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawan. Stretch that. And it's not difficult to imagine God saying, I will use whom I like to use. Ang mahalaga, magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi nadadaya tayo ni Satanas, na sasabihin niya, uy, may kasalanan ka, hindi ka pwede sa ministry. Yun talaga ang pandaraya niya. Dahil lalong na doble ang kanyang tagumpay, na nagtagumpay na siya, na tayo madaya at magkasala, tapos naipanakot pa niya sa atin at naipang blackmail, hindi pa tayo napakinabangan ng Diyos, doble ang tagumpay niya. So, dapat binabawasan natin yung tagumpay ni Satanas. Kung nagtagumpay man siya na akayin tayo patungo sa kamalian, huwag natin siyang pagtagumpayin na pigilin tayo maglingkod. Many people's spiritual recovery is hinged on their ministry, on their continuing attendance, on their close walk with God through service and ministry. Siyempre, kung ikay umaawit sa Panginoon, tumutugtog, kumisan kahit tinatamad ka ng pumunta, naobliga ka dahil meron kang duty. Na kung wala ka sanang duty, ang dali-daling umabsent. At ngayon naman, yung pagpunta sa church, yung pag-attend ng Bible study, yung pagpunta sa mga training, nakakatamad lang naman yan pagpatungo ka. Siyempre, dapat nakakasipag yan doon sa mga talagang on fire with the Lord. Pero aminin natin na may mga panahon na lamig-lamig mo talaga sa Panginoon, tinatamad ka, wala kang gana, tinatamad ka. Pero ito, kung anak ka ng Diyos, ito sigurado mga kapatid, kahit gaano ang pagkatamad mo pagpunta, nung nandun ka na, tuwang-tuwa na ang espiritu mo at nandun ka. At nung pauwi ka na, tuwang-tuwa kang salamat. Kahit kinaladkad ko ang katawan ko, nakarating ako dahil ngayon, I'm very glad that I did it. Kasi ang mga anak ng Diyos, tinatamad papunta, pero pag nandun na, naaalala ng espiritu nila kung sino sila Nare-revive, lumalakas, at tuwang-tuwa that they did the right thing. Kaya mahalaga may duty. Kung wala kang duty, nobody will look for you, nobody will check your attendance, nobody will look for you later on, but hindi ka sumipot, di ang dali-daling umabsent. Kaya yung pong mahina ang pananalig, yung mahina ang commitment, gumawa kayo ng paraan, mag-commit kayo sa isang responsibilidad. Hindi man yung pag-ibig nyo sa Diyos ang magtulak sa inyo para pumunta, at yun lang obligasyon, dahil sinecheck ka, later on, ikatutuwa mo na rin na kahit na-obliga ka lang nung umpisa, ang naging kasunod, kusa ka nang natuwa dahil nandun ka sa gawain ng Panginoon. So, huwag gagawing hadlang yung ganyang mga issues of imperfections. At huwag din natin gawing hadlang sa kapwa natin.
na sila'y magamit ng Panginoon kahit meron silang mga struggles, kahit meron silang mga difficulties sa buhay, at kung minsan hindi sila laging victorious, huwag natin silang tanggalan ng pribilehiyong maglingkod dahil kadalasan yun na lang yung lifeline nila eh. Yun na lang ang connection nila sa church, yun na lang ang connection nila sa Panginoon na mas diretso, tapos aalisin mo pa, di lalong nanghina ang tao. Meron pa pong isang thorn in the flesh. Kakambal ito nung pinag-usapan natin kanina, at ito yung nakaraan. Yung mga taong merong masyadong makulay na nakaraan, mga masalimuot, mahirap, matatawag ko minsan napakaruming nakaraan, kalagim-lagim na nakaraan, pero ang nakaraan ay nakaraan. Hindi dapat napigilin yung future nung past. Kaya nga ang past nasa likod eh. Kasi tinatalikuran mo na yan. Yung future nasa harap. Dahil yun ang hinaharap. At yun ang pupuntahan. Paano po i-describe si Maria Magdalena? Marcos 16, siyam. Maagang maaga pa ng unang araw ng linggo, matapos na siya muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Nakita nyo, 7 ang pinalayas. Hindi naging hadlang para magkaroon siya ng distinction na sa kanya unang-unang nagpakita si Jesus na bumangon mula sa kamatayan. Imagine the risen Lord showed Himself first to somebody who had been delivered from 7 demons. Yung tapos na yan sa Diyos eh. Alam niyo bang napakalaki ng hinaharap, future yan, walang katapusan, kaya dyan nakatingin ng Diyos at nililimot na dapat yung nakaraan. As long as we have already learned from the past, as long as we have already committed not to intentionally repeat the errors of the past, you can leave the past behind. At huwag nating laging inuungkat sa mga mahal natin sa buhay yung past. Sa anak mo, sa kapatid mo, lalong-lalo sa asawa mo, huwag mo nang inuungkat yung nakalipas. Merong mga mag-asawa, magkakamali yung isa, nagtaksil, nagkaroon ng affair, tapos nagpatawaran, nagkabalikan, tapos yung nag-aaway, inuungkat nung isa. Tapos na yun. Kung nagbalikan na kayo, kalimutan na yung past. God is God of second chances, and third and fourth, never-ending chances, because God is good and God is kind. So, ganun din dapat uring kabutihan ng ating ibigay sa ating kapwa. Kasi alam nyo yung tao po na merong nakaraan, ang dami ng insecurity, takot na takot yun na maungkat yun. Mahirap yung may usapan, biglang napunta sa kung drugs, dati ka pala nagda-drugs, pinagpapawisan ka na dahil baka pumunta sa iyo ang spotlight at ikaw mapag-usapan na naman ng lahat. Pagka may dati kang mga crimes na nagawa, pag napag-usapan yun, baka ikaw na naman yung mapansin. Mahirap yung ganong feeling. And so to be kind to our loved ones and to be kind to everybody else, we must never, ever dig up the ghosts of the past. Ang nakakalungkot kumisan, madalas sa mag-asawa nangyayari yan, magsusumbatan. At siyempre, habang sinusumbatan ka, nasasaktan ka, at habang nasasaktan ka, nababawasan ang pagmamahal mo doon sa nananakit sa iyo. Kaya yung mahilig manakit ng kalooban ng kanyang asawa, mamaya, hindi na pala siya mahal. Wala nang natirang goodwill kasi sobra na yung sinaktan. Kahit pa nga si person A nagkamali, kung si person B ay laging nanunumbat, mamaya, wala nang gana si person na nagkamali doon sa nanunumbat kasi nasaktan na siya. Huwag nating hayaan na tayo magapos sa nakaraan, sa mga thorns in the flesh, sa mga weaknesses. Kasi pag pinayagan natin yan, hindi matutupad ang maganda, malaki at mainam na plano ng Diyos para sa lahat sa atin. Dapat ay makapaglingkod at maglingkod kahit may thorn in the flesh. Kahit pa nga may kakulangan kang emosyonal, kakulangang intellectual at spiritual. Kahit ka may nakaraan, kahit ka may kinakatakutang multo na maaring bumalik, o may kinakatakutang kang baka darating pa lang. Unang Korinto 1:27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. This is a figure of speech, so it is comparative. Huwag nating isipin na galit ang Diyos sa malalakas at galit ang Diyos sa marurunong. No. Ang sinasabi lang,
Napakaraming taong ginamit ng Diyos na higit lalong may ibang marurunong at ibang malakas pero sila yung ginamit. Kaya hindi ibig sabihin na may hina ka o hindi ka marunong ay hindi ka na magagamit pa ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa karunungan dahil siya rin naman ang may bigay nun. Pero ang sinasabi niya, kung hindi ka kasing dunong nung iba, huwag mong gawing dahilan yan para maging kulungan mo ang iyong kakulangan. Kailangan makawala ka dyan, makaalpas ka dyan, at umasenso. Unang Samuel 21, nung si Saul ay ginagawang hari, sumagot si Saul, "Ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin yan?" Ibig sabihin, bakit niyo ako pinipili? Sabi, una, galing kami sa isang maliit na lipi. At kung hindi pa sapat yon, dun sa maliit na lipi na yon, kami pa yung mahirap. So they come from the poor branch of an already diminished and unglamorous family. Pero hindi naging hadlang yon para siya piliin. So huwag patalo. Huwag magtago sa likod ng thorn in the flesh. Huwag patakot sa anumang hadlang sa paglilingkod at pag-asenso sa buhay. Huwag niyong lagi sasabing, kasi probinsyano lang ako, hindi ako marunong magsalita, o kasi lumaki lang kaming mahirap, napakaraming lumaki sa hirap pero nakaahon. Huwag natin sabihin, simpleng paaral lang ang pinuntahan ko, hindi malayo ang darating ko sa pinag-aralan, etc., etc. Gawa 28:31. Siya'y buong tapang at malayang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo, kahit pa nga ano ang kanyang background. Brothers and sisters, serve whenever, wherever, however you can. Bawat araw na hindi tayo naglingkod sa Diyos, hindi na yun babalik. Tapos na yung pagkakataon na yun. Maaaring meron uli bukas, pero hindi na babalik yung lumipas. Kung may mga nasayang tayo, mga nakaraan, huwag na nating sayangin ang mga darating pa. Pangalawang Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So isang bilin kay Timothy na maaaring maging bilin sa lahat ng anak ng Diyos na kailangan tayo in season and out of season, we must preach the gospel. Ituro ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesus. Ituro ang kapayapaan sa pamamagitan ng maraming susi na ibinigay ng Biblia. Alam niyo po kung bakit tayo lahat dapat magsalita, mga kapatid? Bakit tayo dapat lahat magturo? Dapat lahat mag-witness? Kasi ang daming tao nasasayang ang buhay. Ang lungkot-lungkot, ang gulo-gulo, litong-lito, mahinang-mahina. Ang daming problema ng tao. Ang iksi-iksi naman ng buhay. Yung ba namang maiksing buhay na ito, yung mauubos pa sa gano'n na lang, samantalang merong deliverance, merong salvation, merong joy in the Lord. And who will bring these people to the joy of the Lord? The people of God. And why are many people of God not bringing other people to the Lord? Because they think they can hide behind their thorn in the flesh. Sabi na, hindi naman ako yung evangelist, yun na lang evangelist. Hindi naman ako yung sanay. Maiksi, iisa lang ang buhay sa mundo. Gamitin ito ng lubos upang paglingkuran ang Diyos. At kailangan ng buhay natin, paasensohin natin lagi. Huwag papayag na dumadaan ng isang linggo, walang bagong nadagdag sa ating kaalaman. Huwag nating papayagan na yung dati nating skill, yun pa rin. Kung gumagawa ka halimbawa ng mga kakanin na ibinabalot mo dati sa dyaryo, dapat maiba naman ngayon, may iba ka na magandang balutan, may product development. Kung dati kang gumagawa ng kaong o nata de coco na hindi mo na malasahan, pare-pareho na yung lasa dahil sa preservative, dapat ka naman magkaroon ng product development. Napakahirap yung produkto mo noon, ito pa rin walang asenso. Kadalasan pa nga paatras. Napapansin nyo ba? Nung araw, masarap bumili ng mga kakanin sa mga bus station, sa mga naglalako. Pero halos hindi na. Kasi dinadaya na lang ng mga nagtitinda yung kanilang tinda. Ang mahalaga sa kanila, makabenta ngayon. Pero generally, most people are already what? Dala. Kaya halos wala nang bumibili tuloy and everybody's dying off. Dahil namamatay yung industriya, walang development. Kung dati kang isang modista, maganda, improve ka ng craft mo.
yung dating pilipit mong pagtahi ng mga manggas, hanggang ngayon pilipit pa rin. Yung manggas ng damit mo parang chicharong bulaklak. Kunwari, raffles, pero talagang tabingi ka lang palang manahi. So dapat ayusin mo yan. Ang daming pwedeng ayusin sa buhay. We owe it to ourselves not to hide behind a past weakness. Ang mga weaknesses ng tao, dapat habang dumadaan ng araw, nagiging past tense na yon kasi nalalampasan na niya. You know why? Because God changes us from glory to glory. Yung mga dati na lagi na lang late sa trabaho, tumagal na lang ng tumagal, palate pa ng palate. Hindi umaasenso. No? Yung mga trabaho na idine-deliver mo, papangit ng papangit yung gawa. Dapat umaasenso. Because room for improvement is the biggest room in the world. Marami tayong pwedeng gawin. May pang araw-araw, may pang linggo, may pang buwan. Pero ang pinakamahalaga pa rin, balikan natin, pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Paghahanda sa mga tao upang sila'y humarap sa Diyos ng mukhaan sapagkat darating yon. Kung yung iba, anxious na anxious kung kailan ang pagbabalik ni Jesus, hindi naman masama yon. Pero ang point, bumalik man siya at hindi, mamamatay ka, haharap ka rin. Kaya ang mahalaga, handa kang humarap. Huwag mo masyadong isip-isipin yung kung kailan yung second coming. Sabi kayo, nagsasabi ng date niyan, fake daw, sabi ng Bible. Walang nakakalam kung kailan. Pero ang mahalaga, dumating man siya at hindi sa lalong madaling panahon, tayo'y mamamatay. Kailangan handa tayo. At dapat ang mga mahal natin din sa buhay, handang humarap sa Diyos. Kaya ang ating mga ginagawa, huhusgahan. Huwag magtago sa weakness. Hebreo 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So paghuhukom, ligtas na ba ang ating mga mahal sa buhay? Ligtas na ba tayo? At hindi lang yun, huhukuman ang bawat ginawa natin kung may katuturan o wala. Dapat ay lumago at dapat ay maglingkod kahit may thorn in the flesh. Ano kaya, Panginoon, ang aming thorn in the flesh? Ang iba sa amin alam yun. Ang iba siguro hindi alam kung ano ang mga weaknesses. Humihiling kami, Panginoon, na ngayon ay papaglinawin mo sa amin kung ano yon. At tayo sa aming gawin ng unang ginawa ni Paul, hingin sa inyo na kung maaari tanggalin nyo ang thorn in the flesh. Panginoon, pag tinitingnan nyo ang aming puso, ang aming katawan, ang aming buhay, alam nyo kung ano yung mga kahinaan namin. Alam nyo ang mga kapansanan ng aming katawan, ng aming emosyon at isip. Hiling namin kung ayon sa iyong kalooban, deliver us, O God. Ang bawat isa na merong thorn in the flesh, merong isang kapansanang seryoso at nakapasasagabal sa buhay, ang dalangin namin, Panginoon, sa iyong habag, ito'y alisin mo. Ngunit, kung kalooban mo na ito'y manatili para lalo kaming umasa sa inyo, kung ito'y kalooban nyo manatili para hindi kami yumabang at mag-declare ng independence from you, if it keeps us humble and dependent on you, kung kalooban yung manatili ito para siyang magpatunay ng inyong kalakasan na sa kabila ng aming mga kahinaan ay kami nakatayo pa rin magtatagumpay, kayo, Panginoon, ang siyang masunod sa buhay ng bawat isa. Ang dalangin namin, meron man o walang thorn in the flesh, makita niyo po kaming umaasenso at naglilingkod. Meron man o walang thorn in the flesh, lumalago sa pananalig at tinatanggap ang mga hamon na ipinapagawa mo sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, na maging sensitive kami sa thorn in the flesh ng aming kapwa. Na kung alam na namin ang weakness ng aming kapwa, huwag namin itong pagsamantalahan. At huwag namin ito lagi na lamang na hamunin. Teach us, O God, not to always provoke and challenge the weaknesses of our brothers and sisters. Igalang namin yung mga weak points nila, maging sensitive kami doon. Lalong-lalo ang mga mag-asawa, Panginoon, dalangin namin, maging sensitive sa weakness ng bawat isa. Na kung ang isa ay pagkagutom na ay umiinit ang ulo, ay unawain at pakainin at tulungan na huwag umabot sa oras na nagugutom pa. Ituro mo sa mga mag-asawa, Panginoon, sa mga magkapatid, mga magkasambahay, magkakaibigan, igalang ang mga thorns in the flesh. Lalo't kung kayo in your infinite wisdom has so decided that this will stay with us to become avenues for you to bless us, O God, teach us to be sensitive to each other's weaknesses. Na huwag kami ang maging dahilan para matisod ang aming kapwa, na sila'y ma-provoke, magkasala, magalit, matukso, kundi kami, Lord, maging agents of blessing.
Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung ano pa ang mga personal na application itong thorn in the flesh na ito. I-identify natin kung meron tayong ginagamit na excuses so we don't accept the challenges of God. And by the power of the Holy Spirit, declare victory in your life that with or without your thorn in the flesh, you will serve God and you will grow and you will become better and better. Dear Lord, in moments of silence, speak to your people, guide us, and bless us.